Good morning ulit mga kakabsat. Nako po, meron bang ICC crisis? Supreme Court protects the healthcare pag-ibig. Okay na tayo dyan. Ay, maganda to kay Attorney Enzo Recto. Ito na mga kabsat. Nangan natin to. Nangangamba ang mga DDS. Baka raw itumba. Sige ko basagan. Yan na naman tayo, Attorney. Lako po. Ito na lang. Mas maganda pa to, no? Mas maganda pa tong Christmas. Punto di punto, mga kabsat. Nakakapaw. Ipinakaso ni Pangulong Bongbong Marcos ang diskaya. Panahon ni Duterte ang nagaa. Okay, ito maganda to. Okay, mas lang tol. Dito ka na sa Buenas. Secure at legit. By 24/7 customer service. Here we go. Alright, pasok. Attorney Enzo Recto, pasok. Ang komentaryo, may totoo. Alright. Punto diretso. Pagkaso kay Sara Diskaya. Bakit kay Sara Diskaya? Kasi sa kanya nakapangalan yung St. Timothy. At alam nyo naman itong mag-asawang Diskaya, napakarami nitong mga business. Napakarami nitong tinayong mga construction companies. Oh? Namayag pag-attorney. Halos masulo nila, mamonopolyo nila ang mga proyekto ng DPWH. Kahit nga sa ibang ahensya o departamento ng gobyerno, mayroon silang mga kontrata eh. Kasi ang dami ng kumpanyang itinayo nitong mag-asawang Diskaya. Pero pagdating doon sa Davao Occidental, St. Timothy ang kinasuhan doon. St. Timothy. Nakapangalan yon kay Sara Diskaya. Yun lang. Kaya si Sara Diskaya ang kakasuhan dito. O ngayon, pangalawang batch na ito ng kasong isinampa ng ombudsman. Kasi yung unang batch ng mga kaso, yung doon yan sa Oriental Mindoro. Kaya doon nakasuhan yung mga Mimarupa, Region 4B, DPWH officials, at saka yung SunWest. Kasi yung SunWest yung construction company involved doon. Pero itong pangalawang batch ng kaso, Davao Occidental naman. Bakit Davao Occidental? Kasi ito kasi ghost project na naman eh. Pag ghost project kasi madaling patunayan. Kasi bakit? Simple lang naman. Mayroong pondo, mayroong proyekto, nabayaran na, fully paid na yung kontraktor at completed na daw. Pero nung binisita mo, hindi naman completed. O kaya, matagal nang reported na completed, ngayon lang tinatrabaho. Obvious yun, nire-remedyohan na lang. Yan yung nangyari dyan sa proyekto na yan sa Davao Occidental, sa bayan ng Jose Abad Santos. Ang halaga ng proyekto, 96.5 million, revetment project. Ibig sabihin, pag revetment, flood control yan. Sino ang kontraktor? St. Timothy. Sara Diskaya ang nakapangalang may-ari. Anong taon? Ito yung Ito yung dito magandang, mga kabunyog. Anong taon? 2022 GAA ito. Okay. Ibig sabihin, General Appropriations Act ng 2022. So kung 2022 yan, na-GAA, naaprubahan yan 2021. 21, ni Digong. Ibig sabihin, ang budget na yan ay pinag-usapan sa Kongreso, pinirmahan ng Presidente, 2021 yan. December. Kasi budget ng 2022, dinideliberate yan ng Kongreso at inaaprubahan ng Presidente bago matapos ang taong 2021. So, Presidente niyan si Duterte. So, itong kasong ito ito rin yung inanunsyo ni PBBM. Inanunsyo ito ni PBBM. Maghanda na para arestuhin sila Diskaya at ang mga officials ng DPWH na involved. Ito yon. At ito rin yung nag-press con kanina lang ang ombudsman, si Miko Clavano. Yung opisina ng ombudsman nag-press con kanina. Inanunsyo nga nila na isasampa na. Either ngayon or bukas yun. No bail ito. No bail. Kulong Kaya talaga. Kung titingnan natin,
2022 GAA ito na 96.5 million. So panahon ito ni Duterte. Panahon ito ni Duterte. Totoo, umupo sila PBBM 2022 June. Pero syempre pag upo mong 2022, yung budget mong minana, budget yan ng nakaraang administrasyon. Kasi 2022 GAA. Ang unang budget na talagang care of kay PBBM yung 23. Pero itong budget na ito, 2022 GAA. Ganun kalakas ang diskaya sa panahon ng Duterte. So panahon pa ng Duterte, talagang nandiyan na yung mga flood control na yan. Attorney, wala daw kinalaman dyan. Wala daw kinalaman dyan yung mga Duterte. Huwag daw babanggitin. Dapat 2022 to 2025 lang. Hindi ito 2022 lang. 26 panahon ni Duterte nandiyan na yan. Ang diskaya ay lalong lumakas sa panahon ni Duterte. Kaya lang nung panahon ni Marcos nagpatuloy, lalong lumala. Pero nagsimula panahon pa ng Duterte. Ito yung patunay niya. Kaya paano ngayon didipinsahan ito ng mga DDS? Paano didipinsahan? Panahon ito ng Tatay Digong nila. Ang kontraktor diskaya. Diskaya na alam naman nating pinuprotektahan ng mga senador na kakampi ni Duterte. Tama. Si Marcoleta, pinuprotektahan si Diskaya. Kaya nga, hindi natin alam ano bang gagawin dito ni Diskaya. Kasi pinapaaresto na ni PBBM, pinapaaresto. Pinapahanda na ang pag-aresto kasi ipafile na yung kaso. Pagka-file ng kaso, warrant of arrest. Katapos niyan, aarestuhin na si Sara Diskaya. Aray. Pinahahanda na ni PBBM. May magagawa pa kaya dito si Marcoleta? Kasi ang gusto ni Marcoleta, ilagay sa witness protection program ang mag-asawang Diskaya. Ay wala na. Ano na to? Warrant of arrest na ang pinag-uusapan dito pag-aresto na. At panahon ito ni Duterte. Panahon ni Duterte itong pondo na to. 2022 GAA. 96.5 million. Why can't I make any changes without an admin approval? Why? With Monday.com's sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang hindi lang natin alam, sinong proponent nito? Sinong proponent? Congressman ba ng Davao Occidental or senador? Pwedeng senador na taga Mindanao. Hindi natin alam. Si Bongo ba? Si Bato? Sinong congressman? Hindi natin dapat palalimin ito. Kaya nga nakakalungkot na ang mga nakakasuhan lang, DPWH saka kontraktor ganun din yung nangyari doon sa Oriental Mindoro Yung unang batch ng ikinaso ay ang nakasuhan lang ay DPWH, yung 8 na-aresto na or yung iba nag-surrender, DPWH yun. At saka yung SunWest kasi silang kontraktor doon sa Oriental Mindoro kasama na si Saldico. Pero yung congressman na proponent noon, hindi. Kung sino mang congressman yun. O senador ba? Or sa NEP ba yan direkta? Ganun lang naman ang proponents Direkta sa NEP, ibig sabihin DPWH na kaagad yan. Pangalawa, congressman ng district o kaya senador. Yan lang naman ang posible niyan. Ay dito sa mga nakakasuhan, walang congressman, walang senador Bakit? Ganito na rin naman, ganyan din dyan sa na yan. Davao Occidental na naman. Kakasuhan daw sila Diskaya at saka yung construction company St. Timothy. Kakasuhan din yung mga DPWH officials ng Davao Occidental. Paano yung kontraktor? Paano yung congressman? Involved ba siya dyan? Hindi ba kanya yan? Sino? Senador? Sinong senador? Si Bato ba? Si Bongo? Yan. Dapat maanuan yan. Kasi ang malinaw naman dito, panahon pa ni Duterte ito 2022 GAA. Mahihirapan na naman dito magdepensa ang mga DDS Bunyog! Halika Mga problema talaga sila, attorney. Lalo na yung kampo nila Marcoleta dyan. Mabubwisit. Gawin yung state witness. Gawin yung state witness. Wala na. Ngayon, no bail yan, mabsat No bail. Good luck. Buti sana kung nagsoli kayo ng mga kanyo, mga kinulimbat nyo dyan. Wala na, no?
Nako po, nasa huli ang pagsisisi talaga mga absat. O siya, mag-ending tayo dito kay Kwan. Dito sa mga sa background music tayo. Here we go.